Character and the image of Christ. Pwedeng may character ka, pero nawawala na yung imahe ni Kristo. The fruit of the Spirit. Hallelujah. That's why, importante, malakaran natin kung paano malakaran natin yung takot. Amen. Alam nyo ba yung takot is a sign, pag nakaramdam ka ng takot is a sign that the Holy Spirit is active in your life. Amen. In the book of Matthew chapter 14 verse 23. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-isa siyang inabutan doon ng gabi. So, ang ginawa ni Jesus, nag-depart siya sa kanyang mga disciple, umalis siya, mag-isa siyang nanalangin. Bakit kailangan natin? Ang tawag po yan, recharge. Amen. Kaya pag nakareceive ka ng blessing, huwag ka agad, ano ka agad na bibiliin ko, ano ka agad ng ganito. Di ba? Umuwi ka sa tahanan nyo, pumunta ka sa room, o doon sa altar sa tahanan nyo, manalangin ka at magpasalamat. Lord, guide me with this kind of blessing. Dahil kapag na-mismanage mo yung binigay sa'yo ng Panginoon, ay hindi pa, madali mawawala. Di ba? Kasi wala kang wisdom. Amen. At hindi ka aware na yung mga tao na ilalapit sa iyo ni Satanas, hindi ka aware, mga agent of Satan pala. Totoo yan, may mga agent of Satan. Di ba? Akala mo, kakampi mo, akala mo, kasama mo, yung pala, uhugutan ka lang ng lakas. Sunod ka, kompetensya mo na. Di ba? Tapos ichichismis ka na. Maraming ganyan. They don't even know that they are the agent of Satan. Di ba? Okay, kaya ang ginawa ng Panginoon, nag-recharge siya. Alam niyo ba, every Sunday is our recharging day. This is the time renewing of our anointing, refreshing of our anointing. Every Sunday. That's why dito yung first day natin. Verse 24. Samantala ang bangkay nasa laot, nang ngunit sinasalpok ito ng mga alon, pasalungat sa hangin. Hindi nakiayon. Amen. Instead na paayon, pasalungat. Kaya anong mangyayari? Ganyan, maalon, mahangin pa. Kaya anong mangyayari? Yung mga tripulante sa bangka, natakot. Alam nyo, bilang isang seaman, naranasan ko na po yung dumaan kami sa tinatawag nilang the graveyard in the Pacific Ocean. Ibig sabihin, ang maraming barkong lumulubog doon. By the grace of the Lord, matibay yung sikmura ni Pastor. Pero yung mga kasama, ibang mga seaman na kasama ko, labas talaga yung suka nila, hindi yung suka nyo. Hindi yan yung suka. Ang suka yan, yung violet na. Ibig sabihin, parang sinusuka mo na yung abdo. Amen. Bakit? Yan yung maranasan kung ito yung hawakan mo. Pag ganyan ang barko, ganyan ka rin. Pag ganyan ang barko, ganyan ka rin. Amen. Pag ganyan ang barko, ganyan ka. Side, yung paa mo nakaganyan. Pag ganyan ka, ganyan yung paa mo talaga. Amen. Yung ibang mga kasama namin, suka na talaga. That time, hindi uso dyan ang pagkain pag ganyan na. Ang ginagawa namin yan, pinapasecure yung mga mahuhulog, mga matutubab, secure yan, nakatali lahat yan. Di ba? Walang kain-kain yan. Kasi kakain ka, isusuka mo rin. Di ba? Yung bangka, paayon. May mga pagsubok tayo sa buhay, yung gustong-gusto mo, pero yung panahon, para bakit Lord? Month of July, month of June, sabi ni Pastor, declare victory. Pero hindi man victory naranasan namin. Merong sakit, merong panlulugi. Hindi man to victory, Lord. Don't you even know, it's a sign of victory. Amen. Kung walang alon, kung hindi sila makakaranas ng takot, hindi nila may encounter yung supernatural. Amen, amen. Kaya sometimes yung yes mo, yan ang no ni Lord. Amen, amen. Sometimes, yung no mo, yun ang yes ni Lord. Kasi tayo, we are very normalized na parang natural sa atin. No, Pam. We are created in the image of God. That's why, declare with me, I am supernatural being. Ang trabaho ni Satan, nakawin yung sa atin. Si Satan, walang originality. Di ba? Pag natakot ka, gusto niya manatili kang takot. Ang hinahanap ng Panginoon, pag nakaramdam ka ng takot, look upon Jesus, who is the author and finisher of your faith. Look upon the Word. Amen, amen. And remember always, hindi lahat ng challenge aayon sa favor mo. But always remember, Romans chapter 8 verse 28, and everything works together for good those who love the Lord according to His purpose. Hindi yung purpose mo, but His purpose. Amen. Don't you even know, every Sunday na pupunta tayo dito, purpose siya ng Panginoon? Amen. Sabi sa verse 25, nang madaling araw na sumunod sa kanila sa Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ayan, God expecting us na lumakad din sa tubig. Amen. Di ba ginawa ni Peter yan? Panginoon, utusan mo ako, pupunta ako dyan. Don't you even know, ang sabi ng Panginoon, greater than this than you do. Bible in the book of Psalm, even I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil. Aha. Lumakad man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Lumakad man ako sa tubig, hindi ako malulubog. Lumakad man ako sa hindi ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Amen! Ang problema yung engagement natin kulang pa.
Minsan, iniisip natin, kasama ba namin ang Panginoon? Diba? No, ma'am. His presence is always in us. Hallelujah. That's why, kapag merong victory, dali ka agad sa secret place, manalangin. Dahil hindi lang yan ang victory, hindi lang yan ang blessing, hindi lang yan ang finances na tatanggapin mo. Mas marami pa. That's why you are continue to increase. Marami ngayon nag-increase. Lord, trabaho. Binigyan ng trabaho. Hindi pa nakontento, nag-apply pa ng ganito, ang dami ng trabaho. Wala nang time sa Panginoon. I tell you pa, yayaman lang yan si doktor. Diba? That's why kapag nakaranas ng blessing, balik agad, Lord, para saan ang blessing na to? I-align mo ako into your kingdom. Seek ye first the kingdom of God. At sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Pag sinabi righteousness, tama ba? Pag nakareceive ka ng blessing, Lord, anong tama kong gawin? You are rightful ears of God. Hallelujah. Verse 27. Okay. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanya, huwag kayong matakot, ako ito. Pag nakaranas kayo ng invitation, sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. The problem nowadays, ano ba yung mga challenges na naranasan natin? Okay, business, ano pa? Trabaho, ano pa? May salita na na-receive ka, na hindi mo naman ginawa, pinagbintangan ka. Mayroong chismis na naranasan mo, na-receive mo. Hindi ko naman kasalanan, pero bakit ganito ang mga sitwasyon sa akin? Ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Anong ibig sabihin ni Pastor? Go back to the basic, back to the word. Panginoon, bago mo marinig yung audible voice ni Lord, pakinggan mo muna yung written word niya. Amen? Dahil once na na-encounter mo ang supernatural, I tell you, Pam, matatakot at matatakot ka. Anong nangyari sa mga disciple? Nung sinabi ng Panginoon, sinabi ng mga disciple, multo! That's why we need to familiar who is our Jesus is. Kilala ba natin si Lord? Sila pa, nakasama na nila. Yung pagkagagaling na lang ng sila milagro, nagpakain ng 5,000 people, hindi lang 5,000, almost 10,000 or more. Diba? Nakita nila mga himala. Amen. And yet, natakot sila. Nung nakita nila, supernatural, lumalakad, sinong hindi matatakot? Makakasabi ka talaga ng multo. Kaya only the voice of God. Pangalawa, only the presence of God. Pangatlo, only the grace of God can give you peace. Kaya nung narinig nila ang boses ni Kristo, anong sabi pa? Umayo kayo, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Pedro, parang ang Panginoon yun. Ang Panginoon yun. Hallelujah. That's why, kung merong takot, it produce blurredness. Hindi mo makakilala si Jesus. Pero pag naka-mindset sa isa, matter of mindset pa. Pag merong kahit anong klaseng sitwasyon, i-mindset nyo sa inyong isipan, takot, hindi kailangan ako manatiling takot. Kaya yung nananatili yung takot, pag matulog ka, yan yung madalas managinip na nakakatakot. Bakit? Kasi ba naman, bago mo matulog, ang ipapanorin pa natin yung mga bow to the 10-year-old archmage. Nakikita niyo yan? Viral yun. Sabi ko, dami naman likes dito. 10 years old siya, pero magician siya. That's why nung pinanood ko, nung nakaharap niya yung majesty, ibig sabihin yung queen ba, yung queen, pinang kanyang tatay, magluhod ka! Sabi niya, I bow to no one. That's why yung mga pinapanood natin, ingatan natin yung mga bata, ha? Amen, amen? Kaya maraming mga matitigas na hindi sumusunod kagad. Bakit? I bow to no one. Okay, that is the spirit of deception. Si Pastor okay lang manood dyan. Bakit? I can interpret that situation. Diba? This is a kind of manipulation that brings fear sa pamilya, fear sa mga anak. Naalala ko yung isang istorya ng yung bata ba, may pinapanood. Wala nang takot sumagot sa magulang. Diba? Tapos nung ginagawa yung cellphone, nagwawala na. Hindi na doon siya mag-aral. Walang ganon dito ha, walang ganon sa mga youngs. Amen, taas ang kamay ng mga estudyante. Amen, amen. So ngayon, ibaba mo na yung cellphone. Hallelujah. Tingin mo na kay Pastor. Hallelujah. Huwag natin nakawin yung atensyon. Baka magaya tayo doon sa mga tripulante. Natakot ka agad. Walang baon, hindi na mag-aral. May kasalanan tayo eh. Diba? Anak, ayaw namin maranasan mo yung naranasan namin. Okay lang na iparanas yun sa kanila. Amen. Pero nandiyan kayo nakaguide sa kanila. Amen, amen. Dahil kung wala silang mararanasan, kahit si Jesus, hindi exempted sa pain. Hindi exempted sa takot. Amen. That's why, nakaprinsipyo sa isipan mo, kapag merong takot, merong solusyon sa takot. Ang kailangan lang natin, hindi manatili yung takot sa atin. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Dapat may focus ka. Kaya nung nagsalita si Jesus, huwag kayong matakot. Ayan, nag-focus si Pedro. Ang Panginoon niyon, inaalaw niya tayo to encounter challenges para mas lalo natin siya may encounter. Amen. Kaya huwag kang matakot, ma'am. Normal sa isang Kristiyano yung magkasakit. Ang problema ngayon, nakaramdam ka ng kunting kahinaan. Ang gusto mo na yung gusto ng Satan. Sabi ni Satan, higa mo lang yan. Tapos higa ka nga, tapos ganyan ka naman. Ay, lalo talaga sasakit ang ulo mo. Tapos ang pinapanood mo pa, tani ka lang lagot.
Probinsyano. May probinsyano pa ba? Ano pa? May bago na ngayon eh. Ha? Sigabo. Oh, updated. Hallelujah. Amen. Ang panoorin natin, pwede yung The Chosen. Panoorin yan. Maganda yan. Ano pa? Sa mga kabataan. Yung Superbook. Pwede yan. Panoorin yan. Amen. Hallelujah. So, gawa tayo ng paraan para mas lalo tayo mapalapit sa Panginoon.